Ito na ang simula ng Season 2 ng anime na may pamagat na, Reincarnated Aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world. Nagsisimula ang kwento kung saan, ang awtoridad ng Imperyong Summerford ay humihina at ang mga pag-aalsa ay nagpapahirap sa buong teritoryo, habang ang mga lider ng iba't ibang probinsya ay pinapalakas ang kanilang autonomiya at ang gobernador na si Amado ng Mission ay pinaslang. Simula noon ang Mission ay nahati sa dalawang pangkat, isa ay pinamumunuan ni Coran ang panganay na anak ni Amador at ang isa ay kay Basmar at ito ang bunso. Si Basmar ang kumokontrol sa Arantes at ng kabisera at idineklara ang kanyang sarili bilang tagapagmana. Samantala si Coran ay nagpapakilos ng kanyang mga puwersa upang gumawa ng alyansa at si Ars na Panginoon ng Lamberg, ay umalis na sakay ng kanyang karwahe upang makilahok sa digmaan at papunta siya sa konseho ng digmaan kasama ang iba pa, matapos ma-invite ng mismong si Ken. Bagaman may mga problema si Ars sa pagkuha ng atensyon ni Charlotte at Mariel dahil abala ang dalawa sa pag-enjoy sa tanawin mula sa taas ng karwahe imbes na pag-usapan ang mga mangyayari, hiningi ni Ars ang opinyon ni Rates at sinabi nitong ang konseho ng digmaan ay maaaring magtagal, kaya tama si Mariel na mag-relax muna sila. Habang papalapit ay nakita nila ang dagat at ipinaliwanag ni Mariel kay Charlotte kung ano ito, dahil iyon ang unang beses ni Charlotte na makita ang dagat at pansamantala silang huminto upang bigyan si Charlotte ng pagkakataon na ma-enjoy ang tubig, pero muntik na siyang malunod nang subukan niyang tikman ito. Tiningnan siya ni Mariel bilang kaakit-akit at habang tinanong siya ni Charlotte kung pamilyar na siya sa lugar na iyon, sumagot siya na marami na siyang napuntahang lugar at kabilang na ang mga volcanic island habang naghahanap ng mga mahiwagang bato, mga nyebe sa bundok at mga sinaunang guho. Naiinggit si Charlotte sa mga iyon ngunit lumapit si Ars at sinabing kapag natapos na ang digmaan at nanaig ang kapayapaan, maglalakbay sila sa maraming lugar at ito'y nagpapasigla sa kanila at pag-alis ni Charlotte kasama ang iba, sinabi ni Mariel kay Ars na mayroon siyang talento sa pagpapalapit ng mga tao na isang positibong katangian. Bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog na dulot ni Charlotte gamit ang kanyang mahika, dahil ginawa niya ito ng walang dahilan at ito'y nagpagalit sa isang Panginoon na tahimik na nasa lugar, kaya't napilitan siyang mabilis na umalis pagkatapos nito. Dumating sila sa lungsod ng Zulur at papunta na sa kastilyo upang dumalo sa silid kung saan naroon ang iba pang mga maharlika at mga Panginoon, karamihan sa kanila ay tumingin ng masama kay Ars dahil sa siya ay isang Panginoon mula sa malayong teritoryo, ngunit si Lumir ay bumati sa kanya ng may saya at kasamang si Menaz. Sa mga sandaling iyon ay lumapit mismo si Coran upang batiin siya at nagbigay gulat sa kanya na si Mariel ang kasama nito, nang banggitin ang pangalan nito ay nagsimulang magbulungan ang iba dahil agad nila itong nakilala bilang ang katulong ng dating gobernador. Naalala ni Coran ang huling beses na nagkita sila at nang tinanggihan ni Mariel ang kanyang alok kaya't doon ay inakala niyang hindi na siya makikialam sa politika kaso ngayon, tinanong niya kung bakit siya kasama ni Ars at sumagot si Mariel ng may lakas ng loob, na inisip niyang bigyan ng isa pang pagkakataon si Ars dahil mas karapat-dapat ito bilang isang Panginoon kaysa kay Coran. Sa harap ng ganoong matapang na pahayag ay natawa lang si Coran dahil nakita niyang hindi pa rin nagbabago si Mariel sa pagiging prangka, ngunit natutuwa siyang naroon pa rin siya at isa sa mga Panginoon ang nagsabi na si Mariel ay kaanak ni Thomas Granayon, ang kanang kamay ni Basmar kaya't posible siyang isang spy. Pero pinapatahimik sila ni Coran at ipinaliwanag na si Mariel ay nagsisilbi na ngayon kay Ars at humingi siya ng tulong mula sa kanya. Nang makita niyang patuloy pa rin ang pagdududa ng iba ay binago niya ang tono ng kanyang boses at nilinaw na may tiwala siya sa kakayahan ni Ars at si Mariel ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Hindi niya hahayaang magiging bastos ang sinuman sa kanila at matapos itong linawin ay sinimulan na ni Coran ang konseho ng digmaan. Nang sila'y nasa kani-kanilang lugar na ay iniulat ang kalagayan ng digmaan at ang kanilang puwersa ay umabot na sa 110,000 sundalo, kaso nalalampasan sila ng kalaban ng humigit kumulang 20,000. Gayunpaman ay kontrolado nila ang lungsod pangkalakal ng Zemplar kaya't may sapat silang pera para maglagay ng pondo para sa digmaan sa mga darating na taon, ipinaliwanag ni Coran na mas maraming may kakayahang opisyal ang kanilang mga kalaban, at napag-alaman niya na ito ang mga neutral na maharlika. Nagsisimula ng makipag-alyansa ang ilang maharlika kay Basmar dahil sa kanyang kahusayan at sa madaling salita, hindi nila masiguro na mayroon silang kalamangan at sa ganitong bilis ay maaaring sila ay ma-stop. Ang pagkatalo kay Basmar ay ang unang hakbang tungo sa kalayaan.
kaya ayaw ni Coran na magsayang ng oras sa paghingi ng mga ideya para mabilis nilang mapanalunan ang digmaan. Isa sa mga miyembro ang nagmungkahi na sakupin ang silangang lungsod ng Berkulo at dahil ito ay kasama ang Semler at Acantes, at ito ay isa sa 3 pinakamalalaking lungsod. Matapos magbigay ng detalye tungkol sa plano at ang ilan ay sumang-ayon ngunit napansin ni Ars na kasama sina Oren at ang mga kasamahan, na mukhang hindi magandang ideya ito at dahil dito ay hiningi ni Ars ang opinyon ng mga kasama niya at dahil si Mariel ang magsasalita, nais niyang maging diretso ito dahil mahalaga ang bagay na ito. Nang bigyan siya ng pahintulot, diretsong inilahad ni Mariel ang kanyang reklamo tungkol sa kakulangan ng mga ideya at tinawag pa silang mga tanga, wala nang paligoy-ligoy at sinabi niyang sa ganitong paraan ay garantisado ang kanilang pagkatalo, kahit gaano pa kalakas ang kanilang mga tropa o gaano pa kalaki ang kanilang pondo. Wala itong silbi kung wala silang magagaling na komandante. Si Basmar ay parang isang perfectionist pero sa totoo ay isa siyang duwag at hindi gagalaw hanggat hindi siya sigurado na siya'y mananalo, kaya hinihintay niyang magkaroon ng 100% na chance ng tagumpay. Sa madaling sabi, kung hindi pa sila patay ay ito ay isang himala at sa isang walang awang digmaan ang kalaban ay mananalo ng 7 sa bawat 10 pagkakataon laban sa kanila. Tungkol naman sa pagsakop sa Vertulo ay kakailanganin nila ng maraming tropa na maiiwan sa lungsod na walang proteksyon. Kung siya si Basmar ay gagamitin niya ang pagkakataong iyon upang sakupin muli ang Zemplar, na magpipilit sa kanila na bumalik para bawiin ito kaya't mabigo silang sakupin ang Vertulo at masayang lang ang kanilang mga mapagkukunan. Ang kanilang kapahamakan ay ang kawalan ng kakayahang maayos na suriin ang kanilang kalaban, sa madaling salita ay masyado nilang iniisip na magaling sila at nagsimula ng magreklamo ang karamihan sa mahihigpit na salita ni Mariel, ngunit humiling si Coran ng katahimikan. Nakita niyang sa wakas ay may isang layuning pagsusuri at sumang-ayon siya sa opinyon ni Mariel at gayunpaman, gusto ni Coran na manalo sa digmaang ito sa anumang paraan kaya't tinanong niya kung may naiisip si Mariel. Ang ginawa niya ay hingin ang opinyon ni Russell na nagdulot ng pag-alinlangan sa iba dahil isa itong bata. Ipinaliwanag ni Ars na siya ang kanilang strategist at kahit may mga reklamo ay binigyan sila ni Coran ng pagkakataong magpaliwanag. Sinabi ni Russell na matagal na niyang pinaplano at ang pagsakop sa Vertulo ay isang magandang plano, ngunit maaaring salakayin sila ng kaaway at ito ang Zemplar habang ginagawa nila ito. Nag-aalala sila sa depensa kaya't kailangan nilang maunahan ang kaaway. Gagawin nila ito sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa kalaban na aalis sila mula sa Arcantes, upang pasukin ang parad sa Hilaga at nagbigay ito ng gulat kay Coran. Ipinaliwanag pa ni Russell na gagawin nilang maniwala ang kalaban na aatakehin nila ang Arcantes mula sa Hilaga, ngunit ang ilan ay nanatiling may pagdududa at isa sa kanila ang nagpaalala na ang parad ay nanumpa ng katapatan sa pamilyang imperial. Malalaman ng parad na nais ng misyon na maging malaya na nangangahulugang hindi sila makikipagtulungan. Sumang-ayon si Russell kaso sinabi niyang kaya nila na pakiusapan at isang tao ang magiging pumagitna nito at ito ang mismong emperador ng Summerford at ibig sabihin nito, susuhulan nila ito at may mga nagduda kung papayag ba ang emperador, ngunit sinabi ni Rates na ang emperador ay 17 taong gulang lamang at ang kanyang mga lingkod ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Sila ang ugat ng korupsyon kaya't naniniwala siyang maaaring bilhin sila at sang-ayon si Mariel na ito ay isang magandang plano. Sa mungkahing ito ay nagdesisyon si Coran na hihingi sila ng intervensyon ng imperial upang makuha ang kooperasyon ng parad. Sinabi niya kay Ars na iniwan niya sa kanila ang pagpaplano at pagtupad ng plano dahil ang kanilang mga lingkod ang nagbigay ng ideya. Pumayag si Ars na ihanda ang perang kakailanganin at humiling siya kay Lumir na tumulong na nagdulot ng masamang damdamin patungkol kay Ars. Ngunit tinulungan siya ni Rates at ang iba pa upang manatiling matatag at kinalaunan ay kinausap ni Ars ang mga kasamahan niya at iminungkahi na dahil ito ay tungkol sa emperador ng Summerford, maaaring si Rates ang pwedeng magnegosasyon. Ngunit ipinaliwanag ni Rates na ang diskriminasyon sa kabisera ay karaniwan na kaya't hindi ito magandang ideya. Sumang-ayon si Mariel at idinagdag na siya rin ay hindi angkop para sa ganitong gawain, iminungkahi ni Charlotte na siya na lang ang ipadala kahit ayaw niya itong sabihin. Naging interesado si Ars kung sino ang tinutukoy ni Charlotte at lumabas na tinutukoy niya ang kanyang kasintahan na si Alicia, kaya't binisita ni Ars kasama si Rates si Alicia kung saan mainit silang tinanggap ng kanyang ama na si Hammond, na natuwa sa kanilang pagdating. Bago pa man ipaliwanag ni Ars kung ano ang nais nilang pag-usapan ay dinala na siya ni Alicia upang mag-spend ng oras ng magkasama.
Tahimik na kumakain si Rates kasama si Hammond at humihingi ng paumanhin dahil kailangan niyang ihain ang pagkain sa isang tulad niyang tagalabas. Ngunit alam ni Hammond na iginagalang siya ni Lisa at Ars kaya't sinabi niyang huwag na siyang mag-alala tungkol sa kanyang pinagmulan lalo na sa Lamberg at pagkatapos nito, dinala siya ni Plate sa isang lugar na may magandang tanawin at dahil nais niya itong ipakita sa kanya noong dumating siya. Sinabi rin ni Hammond na dati laging nasa bahay lamang si Lisa ngunit kamakailan lang ay nagsimula siyang makisalamuhan ng higit sa ibang tao at nakahanap siya ng mga bagong kaibigan, ngayon ay mas pinahahalagahan niya ang kanyang kaharian kaysa dati. Sinabi ni Lisa na dahil sa mga pagbabago at mas lalo niyang na-appreciate ang paraan ni Ars sa pagtatanggol sa kanyang nasasakupan, ayon kay Lisa ay sinabi ng kanyang ama ang lahat ng ginagawa ni Ars at sa tingin niya ay medyo naiinggit ang kanyang ama. Nang magulat si Ars sa komento, agad na nilinaw ni Lisa na nagbibiro lamang siya at matapos iyon ay lumapit si Lisa ng mas malapit sa kanya, ngunit biglang naalala ang isa pang bagay na nais niyang ipakita at ito ay isang greenhouse. Sa loob ng greenhouse ay tinanong ni Lisa kung ano ang nais ipapakiusap ni Ars, sinimulan ni Ars ipaliwanag ang lahat ng detalye tungkol sa sitwasyon at matapos makinig ng maigi at kahit hindi matiyak ni Ars ang kanyang kaligtasan, dahil ang negosasyon ay mangyayari sa labas ng kanyang nasasakupan at doon ay walang pag-alinlangan na pumayag si Lisa. Sinabi niyang gagawin niya ang lahat ng makakaya niya ngunit kapalit nito ay nais niyang hilingin kay Ars ang isang bagay at sumang-ayon si Ars, nagpos sandali si Lisa at sinabi niya na ang gusto niya ay magpakasal sila kapag natapos na ang digmaan. Nagulat si Ars at nabigla na gusto ni Lisa ang kasal agad pero ipinaliwanag ni Lisa na hindi naman ito masyadong maaga para sa kanya. Alam na raw niya mula noong una pa lang na nakita niya si Ars at naaalala pa niya ang unang lakad nila sa Lamberg. Gusto ni Lisa na siya ang unang makakita sa mundong bubuuan ni Ars at sinabi niya ito ng masaya at sa halip ay naisip ni Ars na ipinapahayag ni Lisa ang kanyang nararamdaman, at na si Lisa ay tunay na may pagmamahal para sa kanya at habang iniisip ito ay napagtanto ni Ars na marami nang nagawa si Lisa para sa kanya. Nagdesisyon siyang sa kanilang susunod na pagkikita siya mismo ang magtatanong ng isang bagay, kaya't yumukod siya at humingi ng paumanhin at sinabing hindi siya karapat-dapat na lalaki dahil si Lisa ang unang humiling ng kasal at dahil dito, nakiusap siya na bigyan siya ng pagkakataon na siya mismo ang magtanong at malakas na hiniling kay Lisa na pakasalan siya. Si Ars sa puntong iyon ay napagtanto na umiibig siya kay Lisa mula nang una niyang makilala ito. Alam niyang malaki ang naitulong ni Lisa sa kanya sa lahat ng oras na iyon at alam din niyang mas magiging tahimik at maayos ang kanilang kasal kung maghihintay sila, pero hindi nila alam kung kailan matatapos ang digmaan o kung ano pang mga panganib ang darating sa kanilang daraanan. Hindi marami ang maya-alok ni Ars at tanging ang mga magagaling niyang kasamahan pero nais niyang manatili si Lisa sa kanyang tabi at ipapangako na protektahan niya ito, kahit na nasa gitna sila ng digmaan kaya't hiniling niyang magpakasal na sila agad. Matapos marinig ni Lisa ang lahat ng iyon ay hindi niya napigilan ang kanyang mga luha ng kaligayahan, sinabi niya kay Ars na wala siyang balak na hayaan itong protektahan siya dahil ang totoo ay gusto niyang siya ang magprotekta kay Ars, nais niyang ipagpatuloy ni Ars ang landas na kanyang pinili gaya ng ginagawa nito sa ngayon. Alam niyang maraming kahangahangang tao si Ars na maaasahan at nais ni Lisa na maging isa sa kanila na bilang kanyang asawa. Ipinangako niyang ibibigay ang kanyang buhay upang matupad ang pangarap ni Ars at pagkatapos nito, magkahawak kamay silang dalawa at nagpalitan ng isang halik. Makalipas ang ilang sandali ay sumabog ang reaksyon ni Hammond sa balita ng kanilang kasal, bagaman nabigla siya ay nanatiling matatag si Ars at hiningi ang kamay ni Lisa sa kasal at sa kabila ng paniniwala ni Hammond na masyadong maaga ito, ipinaalam ni Lisa na buo ang kanyang desisyon at kahit ano pa ang sabihin ng mga tao o kahit ng kanyang ama, hindi magbabago ang kanyang isip. Ang matibay na posisyon ni Lisa ay nagpasaya kay Hammond kaya't nag-relax ito at tinanggap ang kanilang desisyon ng walang karagdagang pagtutol. Pagkatapos ay niyakap niya sila at sinabi na dapat silang maghanda ng isang malaking salo-salo na nagdulot ng isang masayang kapaligiran sa lahat. Kalaunan ay nagkita sina Ars at ang iba pang kasamahan kasama si Pham na iniulat na inimbestigahan na niya ang pamilyang imperial, gaya ng hiniling at ang tunay na humahawak ng kapangyarihan ng emperador ay ang ministro na si Shin. Sa kabila ng kanyang kabataan, itinatago ni Shin ang kanyang matinding ambisyon at walang alinlangang iniintindi lamang ang mga polisiyang makakabuti sa kanya. Ayon kay Pham ay magiging isang mabigat na kalaban si Shin at samantala alam ni Alicia na kailangan niyang makuha ang tiwala ni Shin,
upang magtagumpay kaya't inihanda na niya ang lahat upang isakatuparan ang plano. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.